sa libing ng aking anak, ang kanyang sakim na asawa ay lumapit at bumulong. Gagastusin ko ang 75 milyong niya sa mga yate at mansyon at wala kang matitira, matanda, ngumiti lang ako. Tapos, mahina siyang humagikhik mula sa loob ng kabaong. Namutla ang mukha niya na parang multo ng matanto niya, na ang patay ay minsan bumabalik upang kunin ang lahat. Bago makinig sa kwentong ito, mayroon kaming mahalagang anunsyo para sa inyo. Sa kasamaang palad, ititigil na namin ang channel na ito at ito ay tatanggalin sa lalong madaling panahon. Kung nais ninyong patuloy na makinig sa mga bagong kwento, mag-subscribe sa aming bagong channel, Ang Kwento ng Milyonaryo. Ang link dito ay nasa collaboration ng video na ito, sa description ng video na ito at sa mga komento. Maraming salamat sa inyong atensyon. Ako si Mang Haroldo Reyes. Ako ay 68 taong gulang at naninirahan sa Savannah, Georgia, sa loob ng 4 na dekada. Naglingkod ako ng 35 taon bilang cardiac surgeon sa Savannah Memorial Hospital. Nagbubukas ng dibdib, nagkukumpuni ng mga sirang puso, at muling nagtatagpi ng mga tao. Nagretiro ako 5 taon na ang nakakaraan. Ngayon, gumagawa ako ng maliliit na barko sa aking garahe. 3 o 4 na oras tuwing umaga. Ang matibay na kamay ay hindi nawawala dahil lang sa huminto ka sa pag-oopera. Nakatira ako sa mansyon ng pamilya sa Drayton Street, 4 na palapag ng arkitekturang Georgian Revival, itinayo noong 1892, nagkakahalaga ng halos 220 milyong piso. Ngunit ang bahay ay kahoy at ladrilyo lamang. Ang nagpuno nito ng buhay ay ang aking anak na si Sofia. Siya ay 34 na ngayon, isang art curator, sa isa sa mga gallery sa downtown. Namanan niya ang mga mata ng kanyang ina, mainit, mapagkakatiwalaan, laging nakikita ang pinakamabuti sa mga tao. Ang huling katangiang iyon, muntik na siyang mapatay. Si Daniel Perez ay pumasok sa aming buhay 7 taon na ang nakakaraan. Naaalala ko pa ang gabing dinala siya ni Sofia sa hapunan. Pumasok siya na nakasuot ng tinahi na suit, na malamang mas mahal pa sa renta ng karamihan ng tao. Ngiti niya ay napakalawak na mabibilang mo ang bawat ngipin. Isang investment consultant, sabi niya. Nagmamahala ng mga portfolio para sa mga kliyenteng may malaking halaga. Charming, mahusay magsalita. Alam kung ano ang sasabihin at kailan sasabihin. Nakakilala na ako ng mga lalaking tulad ni Daniel. Sa operating room, tinatawag namin silang mga bleeder. Mukha silang maayos sa ibabaw, ngunit sa ilalim ay may malaking problema. Ngunit, mahal siya ni Sofia. At ano ba ang alam ng isang ama tungkol sa puso ng kanyang anak? Nagpakasal sila 1 taon pagkatapos. Granding seremonya, 300 bisita. Ako ang nagbayad ng lahat. 13.2 milyong piso, sa totoo lang. Ang mga mayayamang kliyente ni Daniel ay hindi umano nakarating. Ang unang 2 taon ay tila maayos. Si Daniel ay mapag-aruga, nandoon. Dadalhan niya si Sofia ng bulaklak, naaalala ang mga anibersaryo, gaganap bilang isang debotong asawa. Ngunit bandang 3 taon, nagsimulang mawala ang maskara. Nagsimula siyang nawawala para sa mga business trip na tumatagal ng mas matagal. Ang kanyang telepono ay tila nakadikit sa kanyang kamay. Ang screen ay laging nakatago kay Sofia. Galit siya sa kanya dahil sa maliliit na bagay. Isang tanong na napakalakas na tinanong. Handa na huli ang hapunan. Lumamig ang kanyang mga mata. Nagiging kalkulado na parang laging may sinusukat na hindi namin nakikita. 2 taon na ang nakalipas, napansin ko kung paano niya ako tinitignan na parang muebles. Lumang muebles na hindi pa itinatapon. Pinagsasalitaan niya ako sa mga hapunan ng pamilya. Kinakausap si Sofia na parang wala ako sa silid. Ang tatay mo, ang kanyang paboritong paraan ng pagtukoy sa akin. Hindi kailanman Haroldo, hindi kailanman tatay, at tiyak na hindi kailanman anumang mainit. Ang paghamak ay banayad sa una, isang pagbaliwala kapag nagbibigay ako ng payo, pagpapalabas ng mata kapag binanggit ko ang aking karera. Ibang henerasyon, bulong niya, na parang ipinapaliwanag nito ang lahat. Na parang ang pagiging mas matanda ay nangangahulugang pagiging luma na. Pinanood ko, nagmamasid ako. Iyan ang ginagawa ng mga surgeon. Binabasa namin ang mga katawan, binibigyang kahulugan ang mga sintomas.
nagdadiagnose kung ano ang hindi nakikita ng iba. At ang mga sintomas ni Daniel ay lumalala. Ang partikular na Lunes na iyon sa unang bahagi ng Marso ay hindi karaniwang mainit kahit para sa Savannah. Nasa workshop ako at gumagawa ng 3 palo na schooner na may nakaumbok na katawan, nagsisimula pa lang sa rigging. Bahagyang nakabukas ang pinto ng garahe para sa bentilasyon at mula doon ay naririnig ko ang boses ni Daniel na lumulutang mula sa hardin sa ibaba. Nasa telepono siya, naglalakad sa pagitan ng Magnolia, nagsasalita ng mahina, ngunit hindi gaanong mahina. 2 buwan na lang, iyon lang, 2 buwan pa, at pipirmahan ng bruha na ito ang lahat. Pinaba ko ang kutsilyo ko sa paglilok, lumapit sa pinto. Ang puso ko, ang organ na ginugol ko ng 35 taon sa pag-aayos sa iba, ay nagsimulang tumibok ng malakas sa aking mga tadyang. Pagkatapos ay mag-aayos kami ng kaunting aksidente. Walang bakas. Nangyayari ang mga bagay na ito, Vanessa. Nadudulas ang mga tao. Nahuhulog ang mga tao. Humihinto na lang ang paghinga ng mga tao. Nawala ang kulay ng dugo sa aking mukha. 725 million, baby. 75 million. Nakuha natin ito. 6 na taon kong ginampanan ang mapagmahal na asawa sa naive na maliit na prinsesa na iyon. 6 na taon na nagkukunwari na ang kanyang matandang ama ay hindi ako tinitingnan na parang ako ay isang bagay na kinamot niya sa kanyang sapatos. Malapit na itong matapos. Tumawa siya ng mahina, tiwala, sigurado. Ang matanda, ano ang gagawin niya? Malapit na siyang sinayle. Buong araw na naglalaro ng mga laruang bangka. Pagkatapos niyang malaman kung ano ang nangyari, nasa yate na ako sa Caribbean kasama ka. Mahigpit kong hinawakan ang door frame ng napakalakas kaya umungol ang kahoy. Tinapos ni Daniel ang tawag at ipinasok ang telepono sa kanyang bulsa. Naginat siya, inikot ang kanyang balikat, pagkatapos ay naglakad pabalik patungo sa bahay na may madaling lakad ng isang tao na naniniwala na nanalo na siya. Nakatayo ako, nanlalamig sa aking workshop, napapaligiran ng mga kalahating tapos na barko at ng amoy ng sawdust. Nanginginig ang aking mga kamay at hinding-hindi nanginginig ang aking mga kamay. 75 milyong. Iyon ang mana ni Sofia. Pera na kinita ko sa loob ng 3 dekada ng pagliligtas ng buhay, binuo sa pamamagitan ng maingat na pamumuhunan. Inilaan upang tiyakin ang kinabukasan ng aking anak. At ang parasito na ito ay nagplanong patayin siya para dito. Sa isang napakasakit na sandali, naisip ko ang paglalakad sa hardin, paghahanap kay Daniel, at hindi ako ganong klasing tao. Ginugol ko ang aking buhay sa pagpapagaling, hindi sa pananakit, ngunit hindi rin ako hangal. Pinanood ko si Daniel mula sa bintana ng workshop habang siya ay pumasok sa bahay. Marahil ay patungo upang halikan ang aking anak sa pisngi at tanungin ang kanyang araw. Ang perpektong asawa, ang mapagmahal na kasintahan, ang lalaking nagpaplano ng kanyang kamatayan. Lumingon siya pabalik sa hardin ng isang beses na parang may nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay sumaklaw sa damuhan, lumagpas sa Magnolia at sandali, napakabilis, patungo sa aking workshop. Hindi ako gumalaw, hindi huminga. Nagkibit balikat siya at pumasok sa loob. Naghintay ako hanggang sa sumara ang pinto. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking kutsilyo sa paglilok at sinuri ang talim. Matulis pa rin, tumpak pa rin, may kakayahan pa rin sa pinakamalumanay na gawain. Akala ni Daniel Perez na isang matandang senile na naglalaro ng mga laruang bangka ang kanyang kinakaharap. Akala niya, wala akong kwenta, walang saysay, talunan na. Ngunit ito ang itinuturo sa iyo ng 35 taon ng cardiac surgery. Madali lang ang paghiwa. Kahit sino ay kayang gumawa ng hiwa. Ang tunay na kasanayan ay ang pag-alam kung saan eksakto hihiwain at kailan. Akala ni Daniel na siya ang mangangaso sa bahay na ito. Mali siya. Sa sumunod na 2 araw, pinanood ko siya, pinag-aralan ko siya tulad ng dati kong pag-aaral ng X-ray bago ang isang komplikadong operasyon. Bawat kilos ay nakatala. Bawat tawag sa telepono ay naitala. Bawat emergency sa trabaho sa gabi ay nakalog sa aking alaala. Wala namang napansin si Sofia. Sobra siyang mapagtiwala, sobra siyang mabait. Sobra siyang handang maniwala sa pinakamabuti tungkol sa lalaking kanyang pinakasalan.
Ang magandang kalidad na iyon, ang parehong nagpaguya sa kanya na isang kahanga-hangang anak, ay naglalagay ngayon ng kanyang buhay sa panganib. Patuloy akong nakakakita ng mga flashback, mga sandali mula sa nakaraan na pakiramdam ay parang mga artifact mula sa ibang buhay. Naalala ko si Sofia noong 7 taong gulang pa lang, hawak ang isang drawing na ginawa niya sa paaralan. Isang malaking pulang puso na may nakasulat na Daddy sa malalaking letra. Ginawa ko ito para sa iyo, sabi niya. Ang kanyang ngiti na may puwang sa ngipin ay napakalawak na halos mahati ang kanyang mukha. Dahil inaayos mo ang mga puso, kaya ngayon mayroon ka ng isa na hindi kailanman masisira. Nasa akin pa rin ang drawing na yon, nakatago sa aking desk drawer, sa pagitan ng mga lumang papeles ng insurance at mga kumukupas na litrato. Kumupas na ang krayola sa paglipas ng mga taon, ngunit nanatili ang mga salita. Paano mo sasabihin sa munting batang iyon na ngayon ay isang 34 taong gulang na babae na ang asawa na labis niyang minamahal ay nagpaplanong patayin siya? Naalala ko si Sofia noong 16 taong gulang pa lang, umiiyak sa swing sa balkonahe dahil sa unang pagkakataon ay sinira ng isang lalaki ang kanyang puso. Nakaupo siya doon na nakayuko ang mga tuhod sa kanyang dibdib at tinanong ako ng isang katanungan na hinding-hindi ko malilimutan. Daddy, paano mo malalaman kung mahal ka talaga ng isang tao? Maingat kong pinag-isipan bago sumagot. Kapag pinili ka nila, hindi lang minsan, kundi araw-araw. Ang tunay na pag-ibig ay isang desisyon na ginagawa mo ng paulit-ulit. Tumango siya, pinunasan ang kanyang mga luha at mahigpit akong niyakap. Sana makahanap ako ng ganoong klaseng tao balang araw. 18 na taon pagkatapos, akala niya ay nakita na niya ang taong iyon. Maliban kay Daniel Perez, hindi niya pinili siya, pinili niya ang pera niya. At kapag sa wakas ay nasiguro ang pera na iyon, pipiliin niyang tapusin ang kanyang buhay. Sa ikatlong araw, matapos marinig ang tawag sa telepono, ginawa ko ang aking desisyon. Hindi ko ito kayang harapin mag-isa. Kailangan ko ng impormasyon, ebidensya, patunay. Natagpuan ko si Clarence Morales sa pamamagitan ng phone book. Private investigator, dating police officer, opisina sa Whitaker Street. Ang kanyang ad ay nangako ng diskresyon. Ang kanyang opisina ay maliit at magulo, amoy lumang kape at lumang papel. Si Clarence mismo ay isang malapad ang balikat na lalaki sa kanyang kalagitnaan ng 40s na may mga mapanuri na mata na malinaw na nakakita na ng masyadong marami. 440,000 upfront, sabi niya matapos kong ipaliwanag kung ano ang kailangan ko. Mas marami pa depende sa kung ano ang mahahanap ko. Sinulat ko ang tseke ng walang pag-aalangan. Kailangan ko ang lahat tungkol kay Daniel Perez. Financial records, aktibidad ng telepono, kung sino ang nakikipagkita sa kanya, saan siya pumupunta, ano ang ginagawa niya kapag akala niya walang nakakakita. Tinitigan ako ni Clarence sandali. Tungkol ba ito sa pera, manlulokong asawa? Tungkol ito sa buhay ng aking anak. May kung anong sa aking boses ang nagpatango sa kanya ng dahan-dahan. Hindi na siya nagtanong pa. Isang linggo pagkatapos, tinawagan ako ni Clarence pabalik sa kanyang opisina. Makapal ang file sa kanyang mesa, 5 sentimetro ng mga dokumento, litrato, at nakaprint na record. Ang iyong manugang ay may problema, sabi ni Clarence. Malalaki. Si Daniel ay may utang na 18.7 milyong piso. Utang sa sugal, online poker, sports betting, high-stakes games sa underground clubs sa Atlanta. Ang mga uri ng utang na hindi nawawala. Inilabas ni Clarence ang isang litrato sa lamesa. Si Daniel at isang dalaga na naglalakad papasok sa mansyon sa Forsyth Park 3 araw pagkatapos niyang sabihin kay Sofia na nasa isang kumperensya siya sa Charlotte. Ang pangalan niya ay Vanessa Cruz, 29 taong gulang, nagtatrabaho bilang kanyang assistant. Bagaman masasabi kong kasama niya ay sumasaklaw sa higit pa sa propesyonal na tungkulin. Nasa ibabang likod niya ang kamay ni Daniel, ginagabayan siya patungo sa pasukan. Nakatingin siya kay Daniel na may hindi mapagkakamali ang pagiging malapit, ang uri ng tingin na hindi nabibilang sa pagitan ng mga kasamahan. 11 pagpupulong sa nakaraang buwan pa lamang, patuloy ni Clarence. Mga hotel, restaurant, isang inupahang apartment sa downtown.
Kailangan ko ng patunay sa kanyang plano, sabi ko. Papatayin niya ang aking anak. Mahabang katahimikan, sumandal si Clarence sa kanyang upuan. Iyan ay isang seryosong akusasyon, Ginoong Reyes. Narinig ko siya mismo na sinasabi sa telepono sa aking sariling hardin. Isa pang paghinto. Pagkatapos ay tumango si Clarence. Mas maghuhukay ako. Ngayon ay dumating ang pinakamahirap na bahagi. Natagpuan ko si Sofia sa hardin ng gabing iyon na nagdidilig ng mga rosas. Pininturahan ng paglubog ng araw ang lahat sa kulay ginto at amber. Sofia, kailangan nating mag-usap. Agad niyang ibinaba ang watering can. Dad, ano ang problema? Tungkol ito kay Daniel. At sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tawag sa telepono, ang investigasyon, ang mga utang sa sugal, ang relasyon. Sa una, hindi siya naniwala sa akin. Ipinagtanggol niya si Daniel, gumawa ng mga dahilan. Iginiit na dapat ay mayroong hindi pagkakaintindihan. Dumating ang mga luha, mainit at galit. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya ang mga litrato. May nasira sa likod ng kanyang mga mata. Napanood ko itong nangyari, ang eksaktong sandali kung saan nagbanggaan ang pag-ibig at katotohanan at nanaig ang katotohanan. Umupo siya sa bangko sa hardin. Hindi ito totoo, bulong niya. Paumanhin aking sinta. Kinabukasan, habang si Daniel ay nasa isa pang pagpupulong, sinuri ni Sofia ang kanyang telepono. Nakita niya ang mga mensahe, ang pagpaplano, mga kaswal na diskusyon tungkol sa kanyang kamatayan. Kaunting pasensya na lang, mahal. Malapit na tayong maging malaya. Nang gabing iyon, natagpuan ko si Sofia sa aking opisina. Ang mga mata ay pula ngunit tuyo. Ang telepono ay nakalatag sa mesa sa pagitan namin. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Umupo ako at pinagsama ang aking mga kamay. Kinuha ako ng siruhano, kalmado, sistematiko. Ibibigay natin sa kanya ang eksaktong gusto niya. Kumunot ang noo ni Sofia. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kang patayin ni Daniel. Kaya mag-aayos tayo ng libing, ang iyong libing. Hayaan nating maniwala siya na nanalo siya. At pagkatapos, isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mukha, ang uri na dati kong isinusuot bago ang isang mapaghamong operasyon. At pagkatapos ay panoorin natin siyang sirain ang kanyang sarili. Matagal akong tinitigan ni Sofia. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Kailan tayo magsisimula? Kinaumagahan, nakaupo ako sa aking workshop na may tasa ng kape na lumalamig sa tabi ko. Naghihintay ang kalahating tapos na schooner sa aking workbench, ngunit hindi ko kayang hawakan ito. Masyadong abala ang aking isip sa pagdidisenyo ng ibang uri ng sasakyang dagat, isa na lulubog sa buong mundo ni Daniel Perez. Hindi gagana ang isang simpleng diborsyo. Natutunan ko iyon mula sa pananaliksik ni Clarence. Si Daniel ay matalino. Ang prenuptial agreement na pinirmahan ni Sofia, ang isa na nagpoprotekta sa kanyang mga ari-arian, ay mahiwagang nawala mula sa mga file ng aming abogado ng pamilya. Nawala, mungkahi ni Daniel nang tanungin siya ni Sofia tungkol dito 1 taon na ang nakakaraan. Nangyayari ang mga bagay na ito. Napakakumbinyente kung paano laging nangyayari ang mga bagay na ito na pabor kay Daniel. Kung wala ang prenup na iyon, ang diborsyo ay nangangahulugan ng paghahati ng lahat. 75 milyong piso na hinati sa gitna. Aalis si Daniel na may 37.5 milyong piso para sa kanyang pagpapahirap. 6 na taon ng pagganap bilang mapagmahal na asawa at ang kanyang bayad ay mas malaki pa sa nakikita ng karamihan sa mga nanalo sa loto. Hindi iyon hustisya. Iyon ay pagbibigay gantimpala sa isang mangangaso sa paghahanap ng kanyang biktima. Kailangan ko ng isang bagay na mas mahusay, isang bagay na mag-iiwan kay Daniel na walang anuman. Ginugol ko ang sumunod na 3 araw sa pagmamasid sa kanya na may sariwang mga mata, hindi bilang isang nag-aalalang biyenan, kundi bilang isang siruhano na sinusuri ang isang pasyente na may terminal na diagnosis. Bawat sintomas ay nakatala, bawat kahinaan ay nabanggit. Ang pinakamalaking kahinaan ni Daniel ay ang kanyang pagmamataas.
Talaga niyang pinaniwalaan na siya ang pinakamatalinong tao sa bawat silid. Pinanood ko siya sa hapunan. Ang paraan ng pagpapabalik-balik niya ng mga usapan sa kanyang sarili. Ang paraan ng pagliliwanag ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ang ibang tao. Hindi siya nakikinig. Naghihintay siya ng kanyang pagkakataon na magsalita. Minamaliit din niya ang lahat ng nasa paligid niya. Para kay Daniel, si Sofia ay isang inosenteng tagapagmana, masyadong nabubulagan ng pag-ibig upang makita ang kanyang tunay na kalikasan. Ako ay isang matandang sinayli na naglalaro ng mga bangkang kahoy. Hindi kami banta. Kami ay mga balakid na mental na niya ng binaliwala. Ang pagmamataas na iyon ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Napansin ko ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Sofia, ang kaswal na paghawak na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang telepono, sa kalagitnaan ng usapan, laging itinatago ang screen. Ang halos hindi maitagong inis kapag tinatanong siya kung saan siya nagpunta. Trabaho lang, aking sinta, sasabihin niya. Ang ngiti na iyon ay sumisikat. Alam mo naman kung gaano kahirap ang mga kliyente. Mga kliyente? Tama. Napakahirap nga siguro ni Vanessa Cruz. Ginampanan ni Sofia ang kanyang papel ng perpekto. Matapos ang aming pag-uusap sa hardin, may nagbago sa kanya. Nawala ang inosenteng pagtitiwala, pinalitan ng isang bagay na mas matigas. Ngumiti siya sa mga kasinungalingan ni Daniel ngayon, ngunit ang ngiti ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Pinapanood din niya si Daniel, inililista ang kanyang mga panlilinlang at bumubuo ng sarili niyang kaso laban sa lalaking kanyang pinakasalan. Ipinagmamalaki ko siya. Ang aking anak na babae ay nagmana ng higit pa sa mga mata ng kanyang ina. Nagmana siya ng bakal. Sa pagtatapos ng linggo, alam ko na kung ano ang kailangan namin. Isang abogado. Hindi lang basta abogado, kundi isang espesyalista sa uri ng komplikadong legal na digma na kayang sirain ang isang tao nang hindi man lang hinahawakan. Natagpuan ko si Atty. Marco Santos sa pamamagitan ng rekomendasyon mula kay Clarence Morales. Ang kanyang opisina ay nasa Bay Street, Ika-Dwelly, Palapag, na may tanawin ng Savannah River. Pinangunahan ako ng receptionist sa isang conference room kung saan naghihintay na si Marcus, isang payat na lalaki sa kanyang unang bahagi ng 50s na may pilak sa kanyang sentido, at ang uri ng tumpak, sinusukat na galaw na nagpapaalala sa akin ng mga siruhano. Ginoong Reyes, mahigpit niyang kinamayan ang aking kamay. Malaki ang sinasabi ni Clarence tungkol sa iyo. Kailangan ko ang tulong mo, Ginoong Santos. Komplikado ang sitwasyon ko. Karaniwan naman, pakiupo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang narinig na tawag sa telepono, ang mga utang sa sugal ni Daniel, si Vanessa Cruz, ang nawawalang prenuptial agreement, ang plano na patayin ang aking anak para sa kanyang mana. Nakikinig si Marcus ng walang pagkaantala, gumagawa ng mga tala sa isang legal pad. Nang matapos ako, ibinaba niya ang kanyang ballpen at sumandal. Tama ka. Problematiko ang diborsyo. Kung wala ang prenup, si Ginoong Perry ay may karapatan sa malaking bahagi ng ari-arian ng iyong anak. Dahil sa tagal ng kasal at ang pagsasama ng mga pondo, maaari niyang ipaglaban ang mas malaking bahagi kaysa sa kalahati. Kung gayon, ano ang iminungkahi mo? Nagningning ang mga mata ni Marcus sa isang kalkuladong paraan. Narinig mo na ba ang tungkol sa Slayer Rule, Ginoong Reyes? Hindi pa. Ipinaliwanag niya ito sa akin. Isang legal na prinsipyo na nakapaloob sa batas ng Georgia na pumipigil sa sinuman na magmana mula sa isang taong kanilang pinatay o nagplano na patayin. Sa sandaling mapatunayang nagplano si Daniel sa kamatayan ni Sofia, mawawalan siya ng lahat ng karapatan sa kanyang mana. Ang problema, patuloy ni Marcus, ay ang pagpapatunay ng layunin. Ang isang tawag sa telepono na narinig mo ay hindi sapat. Kailangan namin ng dokumentasyon, mga recording, isang bagay na nagpapakita ng isang malinaw na pattern ng pagsasabwatan. At kung makapagbibigay kami ng ebidensya na iyon, kung gayon si Ginoong Perry ay hindi lang mawawalan ng pera, Ginoong Reyes, mawawalan din siya ng kalayaan. Umalis ako sa opisina ni Marcus 2 oras pagkatapos na may balangkas ng isang plano na nabubuo sa aking isip. Mapanganib ito. Nangangailangan ito ng tumpak na pag-oras,
maingat na dokumentasyon, at isang aktres na may kakayahang gampanan ang pagganap ng kanyang buhay. Sa kabutihang palad, alam ko kung sino ang kayang gumanap sa papel na iyon. Nang gabing iyon, nagkita kami ni Sofia sa aking opisina. Nakakandado ang pinto, nakatakip ang mga kurtina. Ipinaliwanag ko ang sinabi ni Marcus tungkol sa Slayer Rule, tungkol sa ebidensya na kailangan namin, tungkol sa plano na nabubuo sa aking isip. Gusto mong magpanggap akong mamamatay, sabi ni Sofia ng dahan-dahan, at pagkatapos ay magpanggap na patay. Gusto kong ibigay kay Daniel ang eksaktong gusto niya. Hayaan siyang maniwala na nanalo siya. At pagkatapos, kapag nakatayo siya sa ibabaw ng iyong kabaong na ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay, kukunin natin ang lahat mula sa kanya. Tumango ako. Mapanganib ito. Kung may mali mangyari, Dad. Inabot ni Sofia ang kabilang mesa at hinawakan ang aking kamay. Mahigpit ang kanyang hawak, matatag. Papatayin niya ako. Talagang papatayin niya ako para sa pera. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa kanya, ang aking pag-ibig, ang aking tiwala, 6 na taon ng aking buhay. Humigpit ang kanyang mga mata. Sirain natin siya. Ang mga paghahanda ay tumagal ng halos 1 buwan. Bawat detalye ay kailangang perpekto. Isang pagkakamali, isang hindi napansing elemento, at ang buong plano ay guguho. Una, kailangan nating patunayan ang sakit ni Sofia. Nakipag-ugnayan ako sa isang dating kasamahan mula sa ospital, si Dr. Raymond Fortunato, isang cardiologist na nakatrabaho ko ng 15 taon. Pinagkatiwalaan ko siya sa buhay ng aking anak. Higit sa lahat, pinagkatiwalaan ko siya sa kamatayan ng aking anak. Nag-alinlangan muna si Raymond. Gusto mong i-diagnose ko siya na may terminal heart condition na wala naman siya? Gusto kong gumawa ka ng medical records na makakatayo sa pagsusuri. Hindi kailangang totoo ang diagnosis. Kailangan lang itong kapanipaniwala. Haroldo, ang hinihiling mo sa akin ay makapagliligtas sa buhay ng aking anak. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tawag sa telepono, ang plano ni Daniel, ang sabuatan kay Vanessa Cruz. Unti-unting dumilim ang mukha ni Raymond habang nagsasalita ako. Ang pira-piraso ng nahuli niya ang kanyang sarili. Sige, gagawin ko ito, ngunit gusto kong maging malinaw. Sa sandaling matapos ito, mawawala ang mga record na iyon. Naintindihan? Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Sofia ang kanyang pagganap. Nagsimula siyang magreklamo ng pagod, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib. Nag-schedule siya ng mga appointment kay Raymond na nagpatakbo ng mga pagsusuri at nagbigay ng lalong mas malala na prognosis. Sa 2 linggo, opisyal na ang diagnosis. Isang pambihira at agresibong uri ng cardiomyopathy. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Anak ng isang surgeon sa puso, namamatay dahil sa sirang puso. Ginampanan ni Daniel ang kanyang papel ng napakagaling, bagaman hindi niya alam na nasa isang dula siya. Muli siyang naging debotong asawa, nagdadala kay Sofia ng mga bulaklak, hinahawakan ang kanyang kamay, pinupunasan ang kanyang tuyong mata kapag nagbibigay ang mga doktor ng masamang balita. Napakakumbinsido niya na halos ako mismo ay naniwala. Halos. Samantala, ipinagpatuloy ni Clarence ang kanyang surveillance. Bawat pagpupulong kay Vanessa ay dokumentado. Bawat bulong na tawag sa telepono ay naitala. Ang ebidensya ay lalong lumalaki araw-araw. Ang pinakamapanirang bahagi ay dumating 2 linggo pagkatapos ng pagkakasakit ni Sofia. Nagawa ni Clarence na makunan ng video footage mula sa hardin. Ang aking hardin, kung saan nakipagkita si Daniel kay Vanessa isang gabing-gabi. Akala nila ay mag-isa sila. 1 buwan, sabi ni Daniel sa recording. Maaaring mas maikli pa, sabi ng mga doktor. Maaaring biglang huminto ang kanyang puso anumang araw. At pagkatapos, ang boses ni Vanessa, sabik at gutom. Pagkatapos ay maghihintay tayo ng isang disenteng panahon, x na buwan, marahil 1 taon. At pagkatapos ikaw at ako ay kukunin ang 75 milyong iyon at maglalaho. Paano ang matanda? Tumawa si Daniel. Paano siya? Masyado siyang abala sa pagluluksa para mapansin ang anuman. At kahit na mapansin niya,
Ano ang gagawin niya? Halos patay na rin siya. Pinanood ko ang video na iyon ng 17 beses. Ang bawat panonood ay nagpapatibay ng aking desisyon. Samantala, gumawa ako ng iba pang mga kaayusan. Napili ang punerarya, ang Bonaventure Memorial, isang makasaysayang establishmento na kilala sa diskresyon nito. Ang direktor, isang profesional na nagngangalang Walter Simon, ay isinama sa aming tiwala. Sa isang malaking bayad, sumang-ayon siyang makilahok sa aming teatro ng patay. Ang kabaong ay espesyal na ini-order, binago na may isang discreet na air supply at isang nakatagong mikropono na kukunan ng bawat salitang sinabi sa ibabaw ng katawan ng aking anak. Ang teknolohiya ay simple ngunit eleganteng, tulad ng plano mismo. Pumirma si Sofia ng isang bagong testamento, lihim na notaryado sa opisina ni Atimebanan, Marco Santos. Sa ilalim ng mga tuntunin nito, ang buong ari-arian niya ay ipapasa sa isang charitable foundation at sa akin. Wala ni anumang tatanggapin si Daniel Perez, walang anuman, walang alaala. Ang dokumento ay nakakandado sa safe ni Marcos, naghihintay ng kanyang sandali. Habang natatapos ang 3 linggo, lumala ang kondisyon ni Sofia. Humiga siya sa kanyang kama, maputla at payat, ang larawan ng isang babaeng unti-unting lumalayo. Naglalakad si Daniel malapit, ang kanyang pag-aalala ay halos nakakumbinsi. Ngunit nakita ko ang katotohanan sa ilalim ng maskara. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang telepono kapag akala niya walang nakakatingin. Ang bahagyang ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Nang magsalita ang mga doktor ng limitado na lang ang oras. Ang pag-aabang ng isang lalaking naghihintay sa kanyang barko na dumating. Akala niya siya ay napakatalino, napakaingat, at perpektong nakaposisyon upang makuha ang kanyang premyo. Wala siyang ideya na ang barko ay patungo mismo sa mga bato. Sa huling, gabi ang gabing mamamatay si Sofia, nakatayo ako sa pinto ng kanyang silid at pinanood ang kanyang natutulog na mukha. Hindi naman talaga siya natutulog, syempre nagpa-practice lang, naghahanda para sa pinakamahaba, pinakawalang galaw na tulog ng kanyang buhay. Dumating si Daniel sa likuran ko. Inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Nagawa kong hindi umurong. "Kumusta siya?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi sa tingin ng mga doktor ay makakaraos siya. Sa linggong ito, pinisil niya ang aking balikat. "Ikinalulungkot ko, Haroldo. Alam kong mahirap ito para sa iyo." "Mahirap?" "Oo. Ang panonood ng isang ahas na gumagapang sa aking tahanan na nagpaplano sa pagpatay sa aking anak ay medyo mahirap nga." "Malakas siya," sabi ko, tulad ng kanyang ina. "Oo nga." Bumaba ang kamay ni Daniel. "Well, hahayaan kitang magpahinga. Malaking araw bukas." Malaking araw. Ang mga salita ay nanatili sa hangin pagkatapos niyang umalis. Wala siyang ideya kung gaano kalaki. Eksakto 3:47 kinabukasan ng umaga. Idineklara ni Dr. Raymond Fortunato na patay na si Sofia Reyes Perez. Ang death certificate ay pinirmahan. Tinawagan ng punerarya. Tumayo si Daniel sa tabi ko habang inilalabas nila siya. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ang debotong asawa na nanonood sa kanyang asawa na mawala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukwento ng ibang istorya. Pagkaginhawa. Puro. Hindi maitago. Hindi mapagkakamali ang pagkaginhawa. Nakita ko ito sa paraan ng pagpapahinga ng kanyang mga balikat, sa bahagyang pagluwag ng kanyang panga, sa halos hindi mahahalata na pagtango niya sa kanyang sarili na parang nagsusuri ng isang item sa isang to-do list. Akala ng mangangaso ay tapos na sa wakas ang kanyang pangangaso. For 125 bilyong piso ang naghihintay na kolektahin. Wala siyang ideya na nagsisimula pa lang ito. Habang inilalayo ng mga attendant ng punerarya si Sofia, lumingon sa akin si Daniel na may pinagpraktisang simpatiya. "May maitutulong ba ako, Haroldo?" Tiningnan ko ang nilalang na ito na nagplano ng pagpatay sa aking anak. "Umasikaso ka lang sa libing, iyan lang ang hiling ko." Tumango si Daniel ng taimtim. "Hindi ko ito palalampasin sa mundo." "Hindi," naisip ko. Tiyak na hindi. 3 araw pagkatapos, inilibing namin ang aking anak o sa halip,
Inorganisa namin ang pinakamagarbong palabas sa teatro na nakita ng Savannah sa loob ng mga dekada. Ang libing ay ginanap sa Bonaventure Memorial, isang makasaysayang establishmento na kilala sa eleganteng serbisyo at ganap na diskresyon. 83 na bisita ang dumalo, pamilya, kaibigan, mga kasamahan mula sa gallery ni Sofia, mga kapitbahay na nakakakilala sa kanya mula pagkabata. Dumating sila upang magbigay pugay, may hawak na tissue sa nanginginig na kamay, ang mga mukha ay balat ng totoong kalungkutan. Wala silang ideya na malapit na silang masaksihan ang isang bagay na pambihira. Nakatayo ako sa pasukan, nagbibigay galang sa mga nagluluksa habang sila ay dumarating. Ang papel ng nagluluksa na ama ay natural na dumating. Kung tutuusin, ilang linggo kong pinanood ang aking anak na nagpapanggap na mamamatay. Ang karanasang iyon ay nagiiwan ng mga marka kahit alam mong teatro lamang ito. Dumating si Daniel na huli sa oras. Siyempre, bumaba siya mula sa kanyang Mercedes, nakasuot ng itim na suit na malamang mas mahal pa sa buwanang hulog sa bahay ng karamihan ng tao. Nakita ko ang resibo, 231,000 piso na sinisingil sa aking credit card. Kahit sa kanyang kamatayan, ginagasta niya ang aking pera. Si Vanessa Cruz ay dumating ng hiwalay, pinananatili ang katang-isip ng propesyonal na distansya. Pumuwesto siya malapit sa likod ng kapilya, pinupunasan ang kanyang tuyong mata gamit ang panyo na seda, ang sumusuportang assistant, nagluluksa sa tabi ng nagluluksa na biyudo. Akala nila ay napakatalino nila, napakaingat at perpektong nakaposisyon upang magmana ng lahat. Wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa loob ng kabaong na iyon. Nagsimula ang serbisyo, 2:00. Nagpatugtog ang isang string quartet ng isang bagay na angkop na malungkot. Nagkuwento ang mga kaibigan tungkol sa kabaitan ni Sofia, ang kanyang artistikong pananaw, ang liwanag na dala niya sa bawat silid. Nagbigay ako ng eulogy na lubos na taos-puso, pinupuri ang tapang ng aking anak, ang kanyang lakas, ang kanyang kakayahang harapin ang kahirapan ng may pagpapahalaga. Umupo si Daniel sa harap na hilera, tumatango, ang larawan ng debotong pagkabiyudo. Paminsan-minsan, pinupunasan niya ang kanyang mga mata, bagaman napansin kong hindi naman talaga siya naglalabas ng luha. Ang panyo ay nanatiling halatang tuyo. Matapos ang formal na serbisyo, nagtipon ang mga bisita sa paligid ng bukas na kabaong para sa huling pagtingin. Nakahiga si Sofia doon sa isang maputlang asul na damit, ang kanyang paboritong kulay, na tila isang babaeng payapang natutulog. Napakagaling ng makeup artist. Mukha siyang maganda, tahimik, lubos na nakakakumbinsi na patay. Ang espesyal na kabaong ay binago na may maliit na supply ng hangin at sound dampening material. Mula sa labas, mukha itong perpektong normal. Sa loob, si Sofia ay nakahinga, nakinig, at naghintay ng kanyang senyales. Pumesto ako malapit sa ulo ng kabaong, tumatanggap ng mga pakikiramay, nakikipagkamay, ginagampanan ng aking papel. Ginawa ni Daniel ang silid na parang isang politiko sa isang fundraiser, mapagpalang tumatanggap ng simpatya, kinakalkulan na ang kanyang susunod na mga hakbang. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin, ang sandali na matagal ko nang hinihintay. Lumapit si Daniel sa pagkakakulong. Idedemanda ko kayong lahat. Sa tingin ko hindi, sabi ko, lumakad patungo sa kanya. Sumunod si Sofia, ang bawat hakbang ay sinusukat at sinadya. Naghiwalay ang mga tao sa harap namin na parang dagat na nabubuhay. Samantala, gumawa si Vanessa Cruz ng sarili niyang kritikal na pagkakamali. Ito ay isang uri ng panlilinlang, sigaw niya mula sa kabilang dako ng silid. Patay na siya! Nakita ko ang death certificate! Ito ay panloloko! Lumingon ang bawat ulo sa silid sa kanya. Sumara ang bibig ni Vanessa nang matanto niya ang kanyang ginawa. Isang assistant, isang profesional na kasamahan lamang ay hindi sana nakakita ng death certificate, hindi sana gaanong namuhunan sa pagpapatunay ng pagkamatay ni Sofia, hindi sana nagpakita ng ganoong matalik na kaalaman sa sitwasyon. At paano mo nalaman ang tungkol sa death certificate? Binibining Cruz. Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo.
Sa tingin ko ay hindi pa tayo nagkikita. Mabilis na nagbago-bago ang ekspresyon ng mukha ni Vanessa. Gulat, takot, desperadong kalkulasyon bago naging isang bagay na malapit sa pagsuway. Sinabi sa akin ni Daniel, bilang kanyang assistant, hinahawakan ko ang lahat ng kanyang papeles. Interesante. Tumango ako kay Clarence, na naghihintay malapit sa side door. Clarence, meron ka ba ng litratong iyon? Iyong mula sa mansyon sa Forsyth Park? Inilabas ni Clarence ang isang makintab na 8-round pen at itinaas ito upang makita ng lahat sa silid. Si Daniel at Vanessa na naglalakad ng magkahawak kamay papasok sa isang luxury hotel. Ang kanilang body language ay walang iniwan sa imahinasyon. Ganitong uri ng papeles? Tanong ko ng mahina. Ang kaunting kulay na natitira sa mukha ni Vanessa ay tuluyang nawala. Dumating ang mga pulis 12 minuto pagkatapos. Binantayan ko ang oras. Si Detective Rachel Lopez, isang seryosong babae sa kanyang 40s, ang nangasiwa sa eksena ng may kasanayang kahusayan. Nakikinig siya sa aking paliwanag na may lalong pagtataka, sinuri ang paunang ebidensya na ibinigay ni Clarence at ginawa ang mga tawag na magpapabago sa lahat. Ginoong Perry Binibining Cruz, anunsyo niya. Pareho kayong sasama sa amin para sa pagtatanong. Wala akong ginawang masama. Nanginginig ang boses ni Daniel. Ito ay entrapment. Ang matandang ito ay nagplano ng kamatayan ng kanyang anak upang ipahiya ako. Marahil, sabi ni Detective Lopez ng matino, ngunit mayroon din kaming ebidensya na nagpapahiwatig na nagpaplano kang isagawa ang aktwal na pagkamatay ni Ginang Perry para sa mas permanenteng layunin. Muling nawala ang kulay sa mukha ni Daniel. Nagsisimula na akong mag-isip na kakailanganin niya ng blood transfusion sa oras na matapos ito. Sinamahan sila palabas sa magkaibang sasakyan. Sinubukan ni Daniel na panatilihin ang kaunting dignidad. Iniayos ang kanyang 220,000 pisong suit. Itinaas ang kanyang baba. Sinusubukang ipakita ang imahe ng isang inosenteng tao na maling inaresto. Ngunit nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay, kaya hindi niya man lang maiboton ang kanyang jacket. Ang kanyang mga daliri ay walang silbing kumakapa sa mga buton. Nanginginig na parang mga dahon sa isang bagyo. Tahimik na umalis si Vanessa, ganap na nawala ang kanyang dating kayabangan. Patuloy siyang sumusulyap kay Daniel, naghahanap ng katiyakan, ng ilang tanda ng kanilang pinagsamang plano. Ngunit tumanggi si Daniel na tingnan siya. Lumalayo na, kinakalkula na kung paano iligtas ang kanyang sarili. Naghahanda na siyang itapon sa ilalim ng bus kung kinakailangan. Iyan ang tungkol sa mga taong tulad ni Daniel at Vanessa. Ang kanilang alyansa ay binuo sa kasakiman, hindi sa katapatan. At ang kasakiman ay isang pundasyon na gumuho sa sandaling maipit. Sa istasyon ng pulisya, humingi ng abogado si Daniel. Nandito na ang iyong abogado, imporma sa kanya ng death sergeant na may halos hindi maitagong pagkabighani. Bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok si Attorney Marco Santos. Ang mukha ni Daniel ay imposibleng lalong namutla. Pinanood ko sa bintana ng obserbasyon habang ang bawat natitirang patak ng dugo ay tila nawala mula sa kanyang mga tampok. Ikaw dapat ang aking abogado. Nagtrabaho ka sa aming prenup. Ikaw, humagilap si Marcus Cecilia sa tapat niya na may kalmadong presisyon ng isang chess grandmaster na malapit nang magdeklara ng checkmate. Inayos niya ang kanyang mga cuffs, inayos ang kanyang kurbata, nagtagal. Ikinalulungkot kong sabihin na may hindi pagkakaintindihan, Ginoong Perry. Kinakatawan ko ang pamilya Reyes palagi. Inilagay niya ang isang makapal na folder sa mesa sa pagitan nila. At mayroon akong ilang dokumento na maaaring gusto mong makita. Hindi nagtagal si Daniel sa kustudiya. Kinabukasan, nagawa niyang makapagpiyansa 2.75 milyong piso na nalaman ko sa kalaunan ay nagmula sa savings account ni Vanessa. Hindi ko ito napansin. Ang babae na pinaplano niyang traidorin ay pinupunduhan ngayon ang kanyang kalayaan. Ngunit ang kalayaan ay isang relatibong termino at malapit nang matuklasan ni Daniel kung gaano karelatibo. Sa loob ng 48 oras, kumuha siya ng bagong abogado. Si Howard Precioso ay isang makinis, matalas ang dila na litigator na naniningil ng 27,500 piso kada oras
at may reputasyon sa pagpapalit ng mga walang pag-asa na kaso tungo sa tagumpay. Narinig ko na siya dati, ang uri ng abogado na kayang kumbinsihin ang hurado na ang itim ay puti kung tama ang presyo. Agad na naging malinaw ang kanyang estratehiya. Atake. Ang aking kliyente ang biktima dito, inihayag ni Precioso sa isang nagmamadaling press conference. Si Ginoong Haroldo Reyes, na kinain ng hindi makatuwirang poot sa kanyang manugang, ay nagplano ng isang detalyado at malupit na panlilinlang upang publikong ipahiya si Daniel Perez. Ang psikolohikal na trauma na idinulot sa aking kliyente ay hindi masukat. Ipinagpatuloy niya sa pag-aanunsyo na si Daniel ay nagsampa ng kasong sibil laban kina Sofia at sa akin para sa sadyang pagdulot ng emosyonal na paghihirap. Ang hinihinging danyos, 110 milyong piso. Nagkagulo ang media gaya ng inaasahan. Babae, bumangon mula sa kabaong sa sarili niyang libing, sigaw ng mga headline. Kumalat ang kwento sa lokal na balita, pagkatapos ay sa pambansang balita, pagkatapos ay sa internet. Naglaan ang cable news ng buong segment upang suriin ang tinawag nilang Savannah Resurrection. Sa pagtatapos ng linggo, may mga meme na kumakalat sa lahat ng dako. Ang mga host ng late-night talk show ay nagbiro tungkol sa kasal at mga biyenan. Ang mga amateur investigator sa social media ay nag-uugnay-ugnay ng mga teorya. Ang ilan ay wildly inaccurate. Ang iba ay hindi komportabling malapit sa katotohanan. At ginampanan ni Daniel ang kanyang papel ng perpekto. Nagbigay siya ng mga panayam sa sino mang nakikinig, morning shows, evening news, podcasts, maging isang tabloid reporter na humarang sa kanya sa labas ng kanyang apartment. Sa bawat isa, ipininta niya ang kanyang sarili bilang ang debotong asawa na bigla sa isang naghihigante na biyenan na hindi kailanman siya tinanggap. Pinag-usapan niya ang kanyang mahal na yumaong asawa, pagkatapos ay itinuwid ang kanyang sarili na may mapait na ngiti. Ang kanyang tila, hindi pa namatay na asawa. Siya ay charming, nagpapababa ng sarili, sympathetic. Mahal siya ng mga kamera. Hindi kailanman ako nagustuhan ng matanda, sabi ni Daniel sa isang partikular na memorable na panayam. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa pinagpraktisang emosyon. Mula nang magsimula akong makipag-date kay Sofia, nagduda na siya. Akala niya ay hinahabol ko ang kanyang pera, ngunit mahal ko ang kanyang anak. Mahal ko pa rin siya. At ito, ang malupit na panlilinlang na ito, ang paraan nila ng pagbabayad sa 6 na taon ng debosyon. May ilang naniwala sa kanya. Mas marami kaysa sa inaasahan ko, sa totoo lang. Ang mga comment section sa ilalim ng bawat artikulo ay napuno ng mga taga-suporta na tinatawag kaming malupit at mapanlinlang. Inakusahan kami ng mga social media account ng psikolohikal na pagpapahirap. Isang petisyon ang lumitaw sa isa sa mga online platform na humihiling na kasuhan si Sofia ng panloloko. Nakakalap ito ng 12,000 pirma sa loob ng 3 araw. Ang opinyon ng publiko ay isang pabago-bagong hayop at alam ni Daniel kung paano ito manipulahin. Nanginginig si Sofia. Nakahanda siya para sa labanan, ngunit hindi para sa hukuman ng opinyon ng publiko. Dad, paano kung manalo siya? Tanong niya sa akin isang gabi, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Paano kung paniwalaan siya ng hurado? Nakaupo kami sa aking opisina, ang lugar kung saan binuo ang buong planong ito. Ang parehong desk, ang parehong silya, ang parehong determinasyon. Ngumiti ako. Napakagaling ni Daniel sa pagkontrol ng mga salaysay, ngunit may isang bagay na hindi niya alam. Ano iyon? Ang video? Kumunot ang noo ni Sofia. Ang mga recording ba na ginawa ni Clarence? Claim na niya na illegal ang mga iyon. Hindi ang mga recording na iyon. Sumandal ako sa aking silya. Yung sa security camera sa hardin natin. Yung ininstall ko pagkatapos ng pag-uusap na narinig ko noong unang bahagi ng Marso. Umusbong ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Nirecord mo siya? Nirecord ko ang lahat. Bawat pag-uusap na ginawa niya sa hardin na yon. Bawat bulong na tawag sa telepono kay Vanessa. Bawat plano na akala niya ay pribado. Lahat ng ito ay nakaimbak sa isang secure drive, naghihintay ng eksaktong tamang sandali. Itinago ko ang footage na yon kahit kay Marcus sa simula.
Akala ni Daniel na nakikipaglaban siya sa isang labanan ng pampublikong perception. Akala niya ang kanyang charm at ang kanyang mamahaling abogado at ang kanyang mga inihandang panayam ang magwawagi sa araw. Hindi niya napagtanto na ang kanyang sariling mga salita, nakunan sa high definition, time-stamped, at ganap na hindi mababago, ay malapit nang maging kanyang mga baras ng bilangguan. Dumating ang summons 3 araw pagkatapos, inihatid ng isang process server na tila halos humihingi ng paumanhin. Inutusan kaming humarap sa Cadam County Courthouse para sa isang preliminary hearing sa kasong sibil ni Daniel. Maingat akong nagbihis noong umaga na iyon. Ang aking pinakamagandang suit ay bagong plancha. Ang aking relo, isang retirement gift mula sa hospital board. Ang aking paboritong cufflinks, ang mga hugis maliliit na scalpel. Isang surgeon na pupunta sa pinakamahalagang operasyon ng kanyang buhay. "Handa ka na?" tanong ni Sofia habang umalis kami ng bahay. Tiningnan ko siya, ang aking anak na nakaligtas sa pagtataksil at lumitaw na mas malakas, na nagtiwala sa akin ng sapat upang humiga sa kabaong at maghintay sa kanyang sandali. "Matagal na akong handa," sabi ko. "Tapusin na natin ito." Ang Chatham County Courthouse ay isang malaking lumang gusali. Lahat ay marmol na haligi at matatayog na kisame. Amoy lumang papel at lumang ambisyon. Daan-daang kaso ang napagdesisyunan sa loob ng mga dingding na ito na bago ang buhay sa isang pagpirma ng hurado. Ngayon ay magdaragdag pa ng isa sa bilang na iyon. Ang preliminary hearing ay dapat na diretsyo. Ang abogado ni Daniel ay nagpresenta ng kasong sibil. Kami ang sumagot. Isang huwes ang nagpapasya kung may merito ang kaso. Simpleng proseso. Si Howard Precioso ay tumayo sa harap ni Judge Catherine Salvador na may tiwala ng isang taong nanalo na. Kagalang-galang na huwes, handa kaming magpakita ng malinaw na pattern ng harassment at sadyang emosyonal na pananakit na ginawa ni Haroldo at Sofia Reyes laban sa aking kliyente. Tumayo si Atty. Marcos Santos mula sa aming mesa. Kagalang-galang na huwes bago magpatuloy ang kalabang abogado, nais ng depensa na ipakilala ang bagong ebidensya na may kaugnayan sa paglilitis na ito. Bahagyang kumibo ang kilay ni Precioso. Wala kaming natanggap na discovery disclosure ng bagong ebidensya. Ang ebidensya na ito ay nakalap pagkatapos ng paunang paghahain at direktang nauugnay sa pagtayo ng nagsasakdal sa kasong ito. Lumapit si Judge Salvador. "Ano ang katangian ng ebidensyang ito, Ginoong Santos?" "Mga video recording, kagalang-galang na huwes. Mga recording na nagpapakita hindi lamang ng kawalang katapatan ng nagsasakdal, kundi ng kanyang aktibong sabwatan upang patayin si Ginang Sofia Reyes Perez para sa kanyang mana." Nagkagulo ang korte, namula ang mukha ni Precioso. Si Daniel na nakaupo sa mesa ng nagsasakdal ay biglang mukhang hindi na biktima kundi isang nahuli na hayop. "Tutol," sigaw ni Precioso. Ito ay malinaw na pagtatangka na guluhin ang mga paglilitis na ito sa mga nakakapukaw na akusasyon. Ang mga recording ay nagsasalita para sa kanilang sarili, kagalang-galang na huwes, kalmadong sagot ni Marcos. "Hinihiling namin ng pahintulot na i-play ang mga ito para sa korte." Matagal na nag-isip si Judge Sullivan. Pagkatapos ay tumango siya. "Papayagan ko." Ginoong Santos, magpatuloy?" Binuksan ni Marcos ang kanyang laptop, ikinonekta ito sa display system ng courtroom at pinindot ang play. Napuno ng mukha ni Daniel ang screen. Ang hardin ng aking tahanan, aming tahanan, ay nakikita sa background. Ipinakita ng timestamp ang isang petsa sa huling bahagi ng Pebrero, ilang linggo bago nagsimula ang sakit ni Sofia. "Isang buwan," sabi ng boses ni Daniel. "Maaaring mas maikli pa," sabi ng mga doktor. "Maaaring biglang huminto ang kanyang puso anumang araw." Ang boses ni Vanessa ay wala sa screen. "At pagkatapos ay maghihintay tayo ng isang disenteng panahon, X na buwan, marahil isang taon. At pagkatapos ikaw at ako ay kukunin ang 75 milyong iyon at maglalaho." "Paano ang matanda?" Tumawa si Daniel sa screen. "Paano siya? Masyado siyang abala sa pagluluksa para mapansin ang anuman. At kahit na mapansin niya ano ang gagawin niya, halos patay na rin siya." Nagpatuloy ang video.
Mas mapanirang usapan, diskusyon tungkol sa mga aksidente at hindi matutukoy na paraan, mga sanggunian sa isang yacht trip na magtatapos na isang pasahero lang ang babalik. Bawat clip ay mas nagkakasala kaysa sa nakaraan. Nang ihinto ni Marcos ang playback, tahimik ang courtroom. Namutla ang mukha ni Howard Precioso. Mukhang masusuka na si Daniel. Ngunit ang sumunod na nangyari ang talagang nagpabago sa lahat. Kagalang-galang na huwes, tumayo ang taga-usig, isang babae na hindi ko nakitang pumasok, si District Attorney Patricia de los Santos. Batay sa ebidensyang ito, binubuksan ng Estado ng Georgia ang isang kriminal na investigasyon kay Daniel Perry para sa sabwatan upang gumawa ng pagpatay. Hinihiling namin na isuko ang pasaporte ni Ginoong Perry at siya ay ibalik sa kustodiya habang naghihintay ang formal na kaso. Hindi mo ito magagawa, nanginginig ang boses ni Daniel. Tumayo siya ng napakabilis, kaya tumumba ang kanyang silya. Ito ay setup! Pekeng ang video na yan, ginawa niya iyan. Ang metadata ay beripikado, mahinang sabi ni Marcos. Ang footage ay tunay, at ito ay nirecord sa sariling ari-arian ni Ginoong Reyes, na ginagawang ganap na legal ang pagkolekta nito sa ilalim ng batas ng Georgia. Huminga si Daniel sa akin, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Ikaw na matandang senile, ikaw ang nagplano ng lahat ng ito mula pa sa simula. Kalmado kong sinalubong ang kanyang tingin. Tama ka, ginawa ko. Sirain kita. 2 bantay ang lumapit, kinuha si Daniel sa braso. Sandali siyang nagpumiglas, pagkatapos ay humina, ang laban ay nawala sa kanya na parang tubig mula sa isang butas na sisidlan. Habang inilalayo siya, sinubukan ni Vanessa na nakaupo sa gallery na subpoenaed bilang saksi na lumabas. Hindi siya nakalayo. Binibining Cruz, tawag ng district attorney, gusto rin naming makipag-usap sa iyo tungkol sa iyong papel sa kaayusang ito. Tuluyang gumuho ang composure ni Vanessa. Ideya niya iyon, lahat ng iyon, sumama lang ako sa gusto ni Daniel. Nahihilo ang ulo ni Daniel. Ikaw na sinungaling. Papatayin mo siya at kukunin ang pera niya. Sabi mo madali lang. Tumahimik! Ngunit hindi na mapigilan si Vanessa ngayon. Bumuhos ang mga salita mula sa kanya. Mga pagtatapat, mga akusasyon, mga detalye na nagpinta ng mas madilim na larawan kaysa sa ipinakita ng mga video. Isang pangarap na saksi ng taga-usig na bumabaliktad sa kanyang kasabwat sa real time. Pinanood ko ang lahat na nagaganap ng may bahagyang kasiyahan. 2 mandaragit na nagpapasira sa isa't isa sa kanilang desperasyon na makaligtas. Nang gabing iyon, nakaupo kami ni Sofia sa beranda ng mansyon habang lumulubog ang araw. May hawak siyang baso ng alak. May hawak akong bagong nililok, isang miniature yacht na nagsisimula palang hubugin. Dad, mahinang sabi niya, tapos na talaga, di ba? Tiningnan ko ang yate sa aking mga kamay. Naisip ang yate na pinangarap bilhin ni Daniel gamit ang pera niya. Ang yate na hinding-hindi niya masasakyan. Hindi pa tapos, sabi ko, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Ang paglilitis ay nagsimula sa isang napakainit na umaga ng tag-init. Puno ang Chatham County Superior Court. Mga reporter, mausisang lokal, mga taong sumubaybay sa kwento ng muling pagkabuhay sa Savannah mula pa sa simula. Si Daniel Perez ay nakaupo sa defense table na nakasuot ng mamahaling suit. Mukha siyang kalmado, tiwala pa nga, sa kabila ng mga kasong laban sa kanya. Sabwatan upang gumawa ng pagpatay. Sa ilalim ng batas ng Georgia, may kaakibat na parusa na dinde hanggang 23 taon. Ginawa ni Howard Precioso ang kanyang makakaya upang maghanda ng depensa. Ang kanyang estratehiya ay simple. Ipagkaila ang lahat, siraan ang ebidensya, ipinta ang mga Reyes bilang mapanlinlang na sinungaling na nag-entrapped sa kanyang inosenteng kliyente. Maaaring nagawa niya iyon kung wala kaming video. Tinawag ng prosekusyon si Clarence Morales una. Ang aking pribadong investigador ay naglakad sa hurado sa loob ng ilang buwan ng surveillance, litrato, mga tala ng telepono, dokumentasyon ng mga pagpupulong ni Daniel kay Vanessa. Iniharap niya ang lahat ng may metodikong presisyon ng isang dating pulis. Pagkatapos ay dumating ang video.
Ipinakita ni District Attorney Patricia de los Santos ito sa malaking screen ng courtroom. Ang mukha ni Daniel ay napuno ang display, kristal na malinaw, hindi mapagkakamalan. Pagkatapos ay mag-aayos kami ng kaunting aksidente. Walang bakas. Nangyayari ang mga bagay na ito. Nadudulas ang mga tao. Nahuhulog ang mga tao. Humihinto na lang ang paghinga ng mga tao. Pinanood ko ang mga hurado. 8 babae, 4 na lalaki. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa atensyon tungo sa pagkabigla tungo sa takot. 75 milyon, baby. Nakuha na natin ito. Nang matapos ang video, maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Tumutol si Precioso na sinasabing illegal na nakuha ang recording. Hindi natinag si Judge Catherine Salvador. Ang recording ay ginawa sa ari-arian ni Ginoong Haroldo Reyes. Walang inaasahan na privacy sa hardin ng ibang tao. Ang ebidensya ay nananatili. Si Vanessa Cruz ang sumunod na tumayo sa silya ng saksi. Tinanggap niya ang plea deal, 30 taong probation kapalit ng buong kooperasyon. Inilarawan niya ang lahat, ang pagpaplano, ang mga diskusyon tungkol sa pagpapakita ng kamatayan ni Sofia na parang aksidente. Ang yate na balak nilang bilhin. Sabi niya madali lang. Testigo ni Vanessa. Isang kondisyon sa puso, isang trahedyang aksidente sa dagat. Simple. Kasinuwalian yan, sumiklab si Daniel. Nagsisinungaling siya para iligtas ang sarili niya. Malakas na bumagsak ang martilyo ng huwes. Ginong Perry, kontrolin mo ang iyong sarili o ikaw ay aalisin. Ang pinakamakapangyarihang testimonya ay nagmula kay Sofia. Ang aking anak na babae ay lumakad sa silya ng saksi ng may tahimik na dignidad. Tiningnan niya ang hurado, pagkatapos ay si Daniel. Mahal ko siya, sabi niya. Sa loob ng 6 na taon, naniwala ako na mahal niya rin ako. Pinagkatiwalaan ko siya sa aking buhay at pinaplano niyang tapusin ito. Inilarawan niya ang sandaling nalaman niya ang katotohanan, ang mga mensahe, ang kaswal na paraan ng pagtalakay niya sa kanyang pagpatay. Sa aking libing, nakahiga ako sa kabaong na iyon at narinig ang aking asawa na bumubulong tungkol sa mga yate at mansyon, tungkol sa kung paano niya gagastusin ang aking mana habang ako ay nabubulok sa lupa at pagkatapos ay umupo ako at pinanood ang kanyang mukha na namutla. Ilang hurado ang hayagang umiiyak. Tumayo si Daniel sa silya ng saksi para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan niyang maging charming, ipininta ang kanyang sarili bilang isang debotong asawa na biniktima ng isang naghihiganting biyenan. Ang cross-examination ng taga-usig ay parang isang operasyon. Ginoong Perry, sa video, pinag-usapan mo ang pag-aayos ng aksidente para sa iyong asawa. Maaari mo bang ipaliwanag iyon? Kumislap ang pagiging kalmado ni Daniel. Ito ay kinuha sa labas ng konteksto, hypothetical. Nagpaplano ng kamatayan ng iyong asawa. Hindi ko ibig sabihin, at nang kumonsulta ka sa isang abogado tungkol sa mga karapatan ng mag-asawa sa mana sa panahon ng sakit ng iyong asawa. Hypothetical din ba iyon? Gumuguho ang fasad ni Daniel. Gusto kong baguhin ang aking sagot. Walang pagbabago ng mga sagot. Ginoong Perry, mayroon lamang katotohanan. Nagliber ang hurado sa loob ng 4 na oras at 22 minuto. Hawak ni Sofia ang aking kamay tulad ng dati niya noong maliit pa siya, takot sa mga bagyo. Nang bumalik ang hurado, nakatayo ang foreman na may nakatiklop na piraso ng papel. Naabot na ba ng hurado ang hatol? Oo, kagalang-galang na huwes. Ano ang sasabihin mo? Iniladlad ng foreman ang papel. Ang buong courtroom ay nagpigil ng hininga. Kami, ang hurado, sa kaso ng Estado ng Georgia laban kay Daniel Perez, ay natuklasan na ang nasasakdal ay nagkasala ng sabwatan upang gumawa ng pagpatay sa unang antas. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa courtroom na parang kulog. Naramdaman kong humigpit ang hawak ni Sofia sa aking kamay. Sa paligid namin, nagsigawan ang mga nasa gallery. Mga hininga, bulong na bulalas, ang ingay ng mga panulat ng reporter. Ang reaksyon ni Daniel ay ang lahat ng aking inakala at higit pa. Ang kanyang mukha ay dumaan sa isang mabilis na serye ng mga pagbabago.
Una ay pagkabigla, pagkatapos ay pagtanggi, pagkatapos ay isang umusbong na takot habang nagkakatotoo ang realidad. Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara na parang isda na nahuli mula sa tubig. Ang kanyang mga kamay, na kalmadong nakapatong sa defense table, ay nagsimulang manginig. Hindi, bulong niya, pagkatapos ay mas malakas. Hindi ito maaaring mangyari. Lumingon siya sa hurado, ang kanyang mga mata ay ligaw, desperado. Hindi ninyo naiintindihan, nilinlang nila ako, sila ang nagplano ng lahat ng ito. Dalawang bantay ang lumapit sa kanya, ngunit hindi pa tapos si Daniel. Hindi ito hustisya, sigaw niya. Nanginginig ang boses. Ito ay paghihiganti. Ang matandang iyon, itinuro niya ako. Nanginginig ang daliri. Siya ang nagplano ng lahat. Ako ang biktima dito. Bumagsak ang martilyo ni Judge Salvador. Ginoong Perry, manahimik ka. Hindi ako tatahimik. Hindi. Kinubkob siya ng mga bantay. Sandali siyang nagpumiglas. Pagkatapos ay humina. Ang laban ay nawala sa kanya na parang hangin mula sa isang butas na lobo. Ang kanyang mamahaling sweet ay gusot na ngayon. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo. Mukha siyang matanda, biglang nasira. Habang inilalayo siya sa aming hilera, nakatingin siya sa akin. Wala na ang mapagmataas na mandaragit na bumubulong tungkol sa mga yate at mansyon sa libing ng aking anak. Sa kanyang lugar ay isang bagay na mas maliit na bawasan. Ikaw, bulong niya, sinira mo ang buhay ko. Kalmado kong sinalubong ang kanyang tingin. Hindi, Daniel. Sinira mo ang sarili mong buhay. Sinigurado ko lang na hindi mo masisira ang buhay ng iba. Inilayo nila siya. Ang sentensya ay dumating 2 linggo pagkatapos. 15 taon sa bilangguan ng estado. Walang posibilidad ng parol. Ibinigay din ng huwes kay Sofia ang agarang diborsyo at idineklara si Daniel na isang mamamatay tao sa ilalim ng batas ng mana ng George. Ipinagbabawal sa batas na makatanggap ng anumang bahagi ng kanyang ari-arian. Tinanggap ni Vanessa Cruz ang kanyang ipinangakong plea deal, 3 taong probation, 200 oras ng community service at isang permanenteng dungis sa kanyang record. Umalis siya sa korte nang hindi lumingon, nawala sa savana sa parehong linggo. Narinig ko na lumipat siya sa Hilaga. Hindi ako sapat na nag-aalala upang malaman kung saan. Sa huli ay humupa rin ang kaguluhan sa media. Ang Savannah Resurrection ay naging isang kwento na sinasabi ng mga tao sa mga hapunan, isang kakaiba, isang bahagi ng lokal na alamat. Ilang linggo pagkatapos ng hatol, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay. Isang mainit na gabi sa huling bahagi ng tag-init, nakaupo kami ni Sofia sa baluktot na beranda ng mansyon. Puno ang pamumulaklak ng mga magnolia. Ang kanilang amoy ay lumulutang sa mahalumigmig na hangin. Nagsayaw ang mga alitap-tap sa damuhan kung saan dati naglalakad si Daniel, nagpaplano ng kanyang mga krimen. Nagtatrabaho ako sa aking pinakabagong nililok, ang miniature yacht na sinimulan ko ilang buwan na ang nakakaraan. Halos kumpleto na ngayon. Bawat detalye ay tumpak, ang maliliit na layag, ang pinong rigging, ang pinakintab na katawan ng kahoy. Sa hulihan, inililok ko ang 2 salita sa mga letra na napakaliit na kailangan mong kunot noo upang basahin. Hindi kailanman yo. Pinanood ako ni Sofia na nagtatrabaho. May hawak na baso ng iced tea na pinagpapawisan sa kanyang kamay. Ang nakakapanaginip na tingin na matagal niyang dala ay nagsimulang mawala. Siya ay gumagaling. Dahan-dahan, masakit, ngunit gumagaling pa rin. Dad, mahinang sabi niya, pwede ba akong magtanong sa iyo? Kahit ano. Sa libing, nang bumulong si Daniel sa iyo tungkol sa pera, paano mo nalaman na sasabihin niya ang ganoong bagay? Inilagay ko ang aking carving knife at tiningnan siya. Ang aking anak na labis na nagtiwala at lubos na niloko, na bumangon mula sa isang kabaong upang muling bawiin ang kanyang buhay. Hindi ko alam, pag-amin ko, ngunit pinaghihinalaan ko. Ang kasakiman ay isang sakit, Sofia. At tulad ng anumang sakit, mayroon itong mga sintomas. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo kapag akala niya walang nakakakita. Ang paraan ng pagliwanag ng kanyang mga mata tuwing nababanggit ang pera. Ang paraan ng pagkalkula niya, laging pagkalkula. Kinuha ko ang maliit na yate, inikot-ikot sa aking mga kamay.
Sa operating room, natutunan kong basahin ang pinakamaliit na tanda. Bahagyang pagbabago ng kulay, hindi regular na ritmo, isang tensyon na hindi dapat nandoon. Akala ni Daniel ay tinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit sa isang taong gumugol ng mga dekada sa pagbabasa kung ano ang ibinubunyag ng katawan, siya ay isang bukas na aklat. Tumango ng dahan-dahan si Sofia, at ang peking libing, ang buong plano, isang panganib, isang kalkuladong panganib. Alam kong ibubunyag ni Daniel ang kanyang sarili sa huli. Binigyan ko lang siya ng perpektong entablado para gawin iyon. Ngumiti ako ng bahagya. Ang mga surgeon ay hindi lang naghihiwa, mahal. Lumilikha kami ng mga kondisyon para sa paggaling. Minsan nangangahulugan iyon ng pagtanggal ng sakit ng buo. Umupo kami ng komportable na tahimik sandali. Nagpatuloy ang sayaw ng mga alitap-tap. Sa isang lugar sa malayo, isang kampana ng simbahan ang tumunog sa oras. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong ni Sofia. Ngayon? Tiningnan ko ang aking anak, matapang, matatag, sa wakas ay malaya. Ngayon mabubuhay tayo, magtatayo ka ulit, siguro maglakbay, tingnan ang mundo, maghanap ng isang taong talagang karapat-dapat sa iyo. At ikaw? Itinaas ko ang natapos na yate. Sinuri ito sa lumalabas na liwanag. Bawat tabla, bawat tali, bawat detalye, eksakto tulad ng aking iminungkahi. Patuloy akong maglilok ng aking mga barko. Patuloy na mag-aalaga ng hardin. Patuloy na magiging isang ama. Inabot ni Sofia ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mainit, malakas, buhay. Nais ni Daniel Perez ang aking pera. Sa halip, nakuha niya ang 50 na taon sa bilangguan ng estado upang pag-isipan ang kanyang mga pagkakamali. At ako? Nabalik ko ang aking anak. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa 4,525 bilyong piso. Iyan ay mas mahalaga kaysa sa anuman. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa aming bagong channel, Ang Kwento ng Milyonaryo, dahil malapit nang mawala ang channel na ito. Makikita ninyo ang link sa bagong channel sa seksyon ng collaboration ng video na ito, sa description o sa mga komento. Mag-subscribe upang hindi ninyo kami mawala at upang patuloy na makinig sa mga interesanteng kwento tungkol sa paghihiganti. Maraming salamat sa inyong atensyon.